Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Ano ang sinasabi ng kalikasan sa bagong taon? Sa bawat taon, dumarating ang bagong taon, hindi lamang bilang paglipas ng kalendaryo, kundi bilang panahon ng pagbabago at bagong enerhiya. Ang mundo sa paligid mo ay may mga pahiwatig at palatandaan na dapat mong damhin. Hindi lamang ito tungkol sa fireworks o selebrasyon. Ito ay tungkol sa mas malalim na koneksyon sa kalikasan, sa mundo, at sa sarili mo. Maraming tao ang hindi nakakaalam o hindi nakikinig sa mensaheng ito. Ngunit may ilan na nakakaramdam, ang mga mata at puso na bukas sa pagbabago, ang mga damdaming sensitibo sa kakaibang enerhiya sa hangin, sa liwanag, at sa katahimikan ng paligid. Kapag tumigil ka sandali at pakinggan ang paligid, mapapansin mo, mas tahimik ang mundo ngayon. Hindi ito simpleng kawalan ng tunog. Ang katahimikan ay paanyaya ng kalikasan, isang paalala na huminga ng malalim, magmuni-muni, at suriin ang nakalipas na taon. Ang bagong taon ay hindi dapat simula lamang ng plano o resolusyon. Ito ay panahon ng introspeksyon, ng pagtingin sa mga pagkukulang at tagumpay, at ng paghahanda sa mas malalim na yugto ng buhay. Mapapansin mo rin ang liwanag sa paligid. Ang araw ay tila may kakaibang sigla ngayon, mas malambot, mas mainit, o mas maliwanag depende sa lokasyon. Ang liwanag ay palatandaan ng enerhiya at pagbabago. Sa kalikasan, ang bawat pagdilat ng araw ay paalala, may bagong siklo, may bagong simula, at may bagong pagkakataon. Ang mga tao na nakikinig sa liwanag ay nakakaramdam ng sigla, inspirasyon, at pag-asa. Ang hangin rin ay nagdadala ng pahiwatig. Hindi tulad ng dati, may kakaibang simoy, banayad, mabango, at puno ng enerhiya. Ang hangin ay nagdadala ng mensaheng dapat maramdaman, hindi lamang marinig. Sa bawat galaw ng hangin, may sinasabi ang kalikasan, magbago ka. Buksan mo ang puso mo. Pakinggan mo ang mundo. Ang mga simpleng tunog, huni, at simoy ay paanyaya para sa mas malalim na kamalayan at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Kung titignan mo ang mga ibon at hayop, mapapansin mong iba ang kilos nila ngayon. Ang mga ibon ay maaaring mas tahimik, mas maingat, o mas nagmamasid sa paligid. Ang mga hayop ay nag-adjust sa pagbabago ng panahon, at sa kanilang kilos ay may matutunan tayo. Ang mundo ay nagsasalita sa pamamagitan ng bawat nilalang. Ang bawat huni, galaw, at reaksyon ng kalikasan ay tanda ng mas malawak na pagbabago, isang pahiwatig sa tao na panahon na para maging mas sensitibo, mas maunawain, at mas handa sa bagong siklo ng buhay. Ang mga ulap sa himpapawid ay nagbabago rin sa kakaibang paraan sa simula ng taon. Ang mga hugis, kulay, at galaw ng ulap ay parang may mensaheng ipinapadala. Minsan, tila nagtatagpo ang liwanag at dilim sa kalangitan, na simbolo ng balanse sa pagitan ng lumipas at ng hinaharap. Kapag napansin mo ang ganitong detalye sa kalangitan, ang puso mo ay nagiging mas alerto. Nakakaramdam ka ng koneksyon sa mundo at sa mas mataas na enerhiya. Ito ang sinasabi ng kalikasan sa bagong taon, ang bawat pagbabago sa paligid ay may kahulugan at dapat mo itong damhin. Ang tubig ay isa sa pinakamalinaw na salamin ng pagbabago. Sa mga ilog, dagat, at ulan, makikita ang galaw ng enerhiya ng mundo. Minsan ito'y payapa, minsan magulo, tulad ng damdamin ng tao. Sa bagong taon, ang tubig ay tila mas nagsasalita, mas humihingi ng pansin. Ito ay paalala na ang emosyon ay kailangang dumahloy, hindi pigilan. Kapag hinayaan mong umagos ang nararamdaman, lungkot, saya, takot, at pag-asa, nagiging mas malinaw ang direksyon ng buhay. Ang tubig ay nagtuturo ng pagtanggap, paghilom, at patuloy na paggalaw patungo sa pagbabago. Hindi lamang liwanag ang may mensahe. Ang dilim ng gabi ay may dalang karunungan. Sa katahimikan ng gabi, doon mas naririnig ang bulong ng isip at puso. Ang bagong taon ay hindi puro kasiyahan, may mga sandaling kailangan harapin ang anino ng sarili. Ang dilim ay hindi kaaway, kundi guro. Ipinapakita nito ang mga takot, sugat, at tanong na matagal nang iniiwasan. Kapag tinanggap mo ang dilim, mas nagiging buo ang liwanag. Ang mga seer ay naniniwala, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag hindi ka na natatakot sa katahimikan ng gabi. Ang oras ay patuloy na umaandar, ngunit ang kamalayan ng tao ay minsang nahuhuli. Sa pagpasok ng bagong taon, may paalala ang panahon, huwag maghintay ng perpektong sandali. Ang pagbabago ay hindi laging marahas o biglaan, madalas ito'y tahimik at unti-unti.
Ang bawat araw ay pagkakataon para maging mas gising, mas mulat, at mas totoo sa sarili. Kapag napansin mo ang maliliit na palatandaan, isang damdamin, isang ideya, isang paalala, iyon ay tawag ng panahon. Ang oras ay hindi kalaban, ito ay kasangga ng mga handang makinig. Hindi laging malinaw ang mensahe. Minsan, dumadaan ito sa panaginip o banayad na intuisyon. Maraming tao ang nakakaramdam ng kakaibang pananabik, inspirasyon, o pangarap sa gabi. Ito ay paalala na ang bagong taon ay hindi lamang sa oras o kalendaryo, ito ay panahon ng paggising ng damdamin at diwa. Ang panaginip, intuisyon, at kakaibang emosyon ay bahagi ng paraan ng kalikasan at universo para maghatid ng mensahe ng pagbabago. Sa bagong taon, ang puso ng tao ay nagiging masensitibo. Maraming nakaramdam ng bigat, lungkot, o pananabik hindi dahil sa masama ang nakaraan, kundi dahil gumigising ang damdamin para sa mas mataas na layunin. Ang enerhiya ng bagong taon ay paanyaya para sa pagbabago sa sarili. Hindi ito basta selebrasyon. Ito ay pagkakataon para magmuni-muni, magpakumbaba, at maging mas bukas sa mga palatandaan ng mundo at kalikasan. Ang mga palatandaan ng panahon ay nagtuturo sa atin na bumalik sa ugat, sa mga simpleng bagay, sa kalikasan, at sa tunay na diwa ng buhay. Ang sobrang abala, sobrang liwanag, at sobrang ingay ay nagtatakip sa kakayahan ng puso na makinig. Ngunit sa bawat taon, sa bagong taon, unti-unti itong bumabalik. Ang mga tao ay nagsisimulang magmasid. Nakikita nila ang tunay na halaga ng katahimikan, liwanag, at pagmumuni-muni. Ang puso ay nagigising at nagiging mas handa sa pagbabago. Ang kalikasan ay patuloy na nagbibigay ng pahiwatig. Ang bawat halaman, ilog, bundok, at hangin ay may mensahe. Ang bagong taon ay panahon para makinig sa mga simpleng pahiwatig na ito. Ang mga simpleng gawain, pagdarasal, pagmumuni, pakikinig sa kalikasan, pagtulong sa kapwa, lahat ito ay sagisag ng pagtugon sa tawag ng mundo. Sa pamamagitan nito, nagiging mas maliwanag ang landas, mas malinaw ang layunin, at mas malalim ang koneksyon sa universo. Ngunit hindi lahat ay handa. Marami ang natatakot sa katahimikan, natatakot sa hindi nakikitang mensahe, o natatakot sa pagbabago. Ngunit ang mga bukas ang puso ay nakakaintindi. Ang bagong taon ay hindi lamang simbolo ng oras. Ito ay paanyaya sa pagkilos, paanyaya sa paggising, at paanyaya sa pagbabago. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat damdamin ay nagiging sagisag ng mas mataas na mensahe ng kalikasan. Kapag naramdaman mo ang tawag ng panahon, huminto sandali. Pakinggan ang katahimikan. Damhin ang liwanag at hangin. Pansinin ang maliliit na palatandaan sa paligid, mga ibon, ulap, liwanag, at simoy ng hangin. Ang bagong taon ay hindi lamang simula ng kalendaryo. Ito ay panawagan para sa puso at diwa ng tao. Panahon upang buksan ang damdamin, umayon sa ritmo ng mundo, at maging bahagi ng mas malawak na mensahe ng universo. Sa huli, ang tanong ay simple, handa ka na bang tumugon sa tawag ng panahon? Handa ka na bang makinig sa kalikasan, sa sarili mo, at sa mensahe ng bagong taon? Ang bawat taong gagawa nito ay nagiging ilaw sa daan ng iba, gabay sa mga nawawala, at inspirasyon sa nakapaligid. Ang bagong taon ngayon ay hindi lamang numerong nagbabago. Ito ay panahon ng paggising, pagbabago, at pagmamahal. Ang bagong taon ay nandito bilang guro. Ang mundo ay nandito bilang gabay. Ang kalikasan ay nandito bilang tinig na hindi dapat palampasin. Huminto ka, makinig, damhin at buksan ang puso mo. Ang mensahe ng panahon ay malinaw, magising, magmasid, at maging bahagi ng pagbabago. I-like kung ramdam mo ang mensahe ng kalikasan. I-comment ang handang makinig kung nais mong maging mas sensitibo sa palatandaan ng panahon. Mag-subscribe para sa higit pang mystical, prophetic, at spiritual insights. I-share sa pamilya at kaibigan upang maramdaman din nila ang tawag ng kalikasan.